naman nating partner, ongoing nga sa Senado at House of Representatives yung usapin ng charter change, economic chacha, at kasama ho dyan yung usapin ng pwede bang galawin ang foreign ang ownership ng mga educational institutions sa bansa, kasi tinatalakay, why not i-open natin to kahit 40% man lang ng foreign ownership. Ano ba masasabi ng grupo ng mga guro? Makakausap po natin ngayon ang National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Napakasipag po na nagpapaunlak na interview sa atin parate, Sir Benjo Basas. Good morning! Joyce, magandang umaga po, Sir Jonathan. Good morning. Good morning, Sir Benjo. Opo, Sir, ano ba ang stand ng TDC sa usapin po ng education chacha? Well, hindi po namin nakikita na kailangan na buksan ang ating saligang batas to accommodate foreign ownership of schools and 100% operation of schools. Although hindi naman sinasabi sa RBH 7 ayun pero syempre yung statement na unless otherwise provided by law. And of course ang banda huli, di ba, the people who will decide on this are also the people who are actually eager to amend our constitution through this RBH na pinunanga ito ng isang dating Supreme Court justice, di ba, na wala naman sa listahan ng ways in amending the constitution itong simpleng resolution of both houses. So sa tingin namin hindi dapat, hindi kailangan in guise of quality education, hindi po na magbibigay natin ng quality education kasi ayaw nating patulan to Ma'am Joyce, ayaw nating patulan na kapag binuksan natin yung saligang batas ay magiging maayos ang education system natin, magiging mas mataas yung quality of education natin, po. Kasi kung ganun, di ba, kung ganun pala, hindi dapat nung palang ginagawa ang ating saligang batas, naisip na ito ng mga nag-top nung ating saligang batas, pero hindi, bakit hindi, Pangalawa, at kung ganun din, ibig sabihin wala palang ibang solusyon, kundi ang pag-amyenda sa saligang batas, ano bang ginawang trabaho ng Kongreso since 1987? Trabaho naman nila, na ibigay, ang edukasyon, ayon sa itinatadhana ng ating saligang batas. In fact, napakarami po nating mga panukalang batas, paano ayusin ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas, Yes. without actually the need for constitutional amendments. Yun sana katupagin ng ating mga mambabatas. So, sinasabi po ninyo, Sir Benjo, na parang hindi po natin tatamaan yung bullseye para solusyonan po itong problema sa sektor ng edukasyon. Hindi yung charter change yung solusyon, kundi yung mga matagal nang nakapending na mga batas o mga panukalang batas. Yes, sir. In fact, sila rin naman ang nagpapanukala niya. In fact, nag-uunahan pa nga yung ilan sa ating mga mambabatas para sabihin na ito yung aking panukala. Ako ay anak ng teacher, ang nono ko teacher, ang lola ko teacher, and everything. So, lagi lahat may gano'n. Para lang convey yung message na sila ay pro-education, na sila ay pro-people. At for this, itong isang kakatwa, itong isang medyo weird, at the same time medyo talagang nakakatawa na rin, sinasabi nila na ako ay para sa bayan, ito ay para sa ating mga kababayan, na mga mahihirap, so payagan natin pumasok itong mga internationally known educational institutions sa Pilipinas para magkaroon daw ng level playing field at yung mga Pilipino ay makakuha ng edukasyon. Well and good, kung libre ba yan? Pag pinapasok ba natin ang Harvard sa Pilipinas, nagtayo ng branch sa Pilipinas, for example, for the lack of some example, for example, Harvard, libre ba yan? Hindi naman So, ay kikater pa rin yan, yung mga mayayaman pa rin, So, ang gusto po nating gawin, for more equity, ay ang gagawin po natin, paunlarin natin yung sistema ng edukasyon na accessible sa mga mamamayang Pilipino, na free at accessible sa mga mamamayang Pilipino. And this has to be a public education system at hindi yung mga private at lalo hindi yung mga foreign. So, kaya ayaw nating patulan sana itong antics ng ilan sa ating mga nagsusulong po nito. Opo. Sir Benjo, ano po ba yung nakikita po ninyo if there's any short-term long-term consequences kapag binuksan po natin sa foreign ownership ang educational institution sa Pilipinas? Well, una, lalo na
itong paiigtingin, yung hindi pagkakapantay-pantay, no? Paiigtingin sapagkat ito na, no? Nagiging accessible ito sa, let's say, hindi naman sa mga pinakamayaman, kahit sa mga middle class, no? At lahat ng tao ay gusto doon mag-aral basta meron silang pambayad, di ba? Kapag ganun po, anong ibig sabihin nito? Bumabagsak yung ating mga local. Sabihin na po natin, no? Yung ating mga schools, no? Na dati nating mga iginagalang na mga schools, babagsak po ito. And that's the reason din, kung bakit po yung ating mga, let's say, Kokopea, no? Let's say, yung private educational institutions, no? or private education associations, tumututol din sila dito sa charter change, no? Siguro hindi naman dahil business competition po ito, no? Well, that's one reason, of course, no? Pero para sa akin kasi, at least, no, itong mga nag-offer na private institutions, private education institutions, no, na nag-offer ng education, at least, no, sila ay sumusunod sa batas, no? Anong sinasabi ng saligang batas natin? Ito, ma'am, yung long term, no? Ang sinasabi ng saligang batas natin, yung education must inculcate patriotism among the youth, no? Paano kung ibang may-ari? Ang may-ari Amerikano, ang may-ari Chinese, ang may-ari Indian, no? Ang may-ari ay British, di ba? Paano sila magtuturo ng patriotism, ng Filipino patriotism? No, kapag ka 100% owned, no, and operated by a foreign entity ang ating education system, siyempre, yung curriculum sila rin ang mamamayani dyan. Hindi po tayo, hindi yung ating program, no, na kagaya ngayon na meron tayong protection, na meron tayong control. Alam mo, Ma'am Joyce, no, maalala niyo, meron kaming 13-point teachers dignity agenda, no? Bahagi po nito yung pagpapaigting ng pagtuturo ng kultura, ng sining, no, ng panitikan, ng mga wika sa Pilipinas, sapagkat napakayaman ito, no? Huwag natin ikumpara sa Vietnam. Ang Vietnam ang husay ng pinagdaanan ng kanilang kasaysayan, no? Iba yung pinagdaanan po nila, no? Iba yung pinagdaanan din natin. Ano po, no? Sa atin kinakailangan pa po nating i-establish ito, no? Kasi marami sa ating mga bata ngayon na nalilimutan na. Simple yung mga bayani natin hindi na kilala, eh. Diba? Yung mga pinakasikat ng mga bayani nung, alam nyo, halos magkakaedad naman tayo, no? Yung pinakikilala natin mga bayani nung tayo yung mga bata na nag-aaral ng elementary, halos timutan to ng mga bata, paano pa sa susunod na henerasyon, no? So yun po yung ating pagtingin po dito, Ma'am Joyce. Tama po kayo dyan, Kuya Benjo. Pero, sir, ang tanong ko, hindi ba magkaroon ng advantage, like pag pumasok ang foreign ownership, ay magkakaroon ng oportunidad ang ating mga guro na tumaas naman yung sweldo nila kasi syempre private na ito. Meron na itong mas malaking pondo. Well, maaaring tumaas, no, sa ilan. Okay, sige, tingnan natin, no, pumasok dito yung isang eskwela ng international school galing ng Singapore. No, nagturo yung Pilipino na teacher. Siyempre, mataas yung sweldo niya dahil mas mataas yung pasweldo niya. In the same manner na ngayon ay pumupunta pa sa Singapore yung teacher para magtumaas yung sweldo. Pumupunta sa US, pumupunta sa Thailand, pumupunta sa Malaysia. Diba? Anong solusyon? Para hindi pumunta yung mga Filipino teachers, no, sa US, sa Thailand, sa Singapore, or sa Malaysia, di ba? Itaas natin yung sweldo at ilagay natin sa standard po, no, ng Singapore. No? Kung hindi natin man kaya yan, ilagay natin optimum, kahit hindi maximum. No, ang problema natin sa Pilipinas, kaya ayun, Sir Jonathan, yung sinasabi ko kanina, no? Yes, sir. We have to harmonize, no, all the policies. Di ba? At kabila po sa mga policy po na ito na nakabinbing sa Kongreso ay yung pagbibigay ng makatarungang pasahod. No? Ang daming versions, no? Hindi lang 30 na versions, no, ng salary upgrading, ng salary increase, ng benefits ng mga teachers natin ang nakabinbin dyan sa Kongreso. Bakit hindi ito aksyonan, no, ng mga kongresista na gustong galawin ang ating charter, ang ating saligang batas, no? Ito muna, kasi ako hindi ako naniniwala sa sincerity nila, na gusto nila makatulong, di ba? Kasi kung gusto nyo makatulong, ito po, no, ito kayo mismo o mga kasamahan po ninyo, no, ang nagpanukala po ng yan, ano? Gusto natin ang mas mataas na sweldo ng mga Filipino teachers, gawin natin ito using our system, using our legal system, no, based on our 1987 Constitution. Dahil pwede natin gawin, ano? Pwede po natin gawin na without actually inviting, no, the Singapore universities, no, the Australian universities or British universities, no, dito sa atin sa Pilipinas. No po. Ay, paano po yan, Kuya Benjo? Talagang desidido po silang i-push yung charter change na madadamay po yung foreign ownership ng mga paaralan.
sakali po ba na may pasayan, willing po ang grupo po, for example, ang Teachers Dignity Coalition na bumuo ng parang curriculum na hindi po maaapektuhan yung sinasabi niyo po na baka mawala yung Filipino identity? Well, the state have to compel, no, shall compel, no, these foreign schools, no, na sumunod sa ating curriculum, no. Pero sa ngayon, Sir Jonathan, ayoko pang entertain yan dahil mahaba pa ito, di ba? RBH is still questionable, no, constitutionally questionable po ito, no. Pangalawa, kung magawa man nila, no, na ito ay maipasa, siyempre, ang pasya ng taong bayan pa rin, no, sa pamamagitan ng plebisito, ang huli, no, na ang huling decision, no, but of course, no, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari, no, kapag plebisito, pag election, no. Pero ako, I still believe, no, na yung mga Pilipino naman po, no, although meron tayong mga lapses and everything, no, sa ating mga uri ng mga politiko na binoboto, no, naniniwala pa rin po ako, no, na mas marami pa rin sa ating mga kababayan, no, po, ang nagmamahal sa kanyang bansa, no. Opo. At yung mga nangyayari po na ito, yung mga awayan sa politics ng mga nakaraan, lalo na during the last elections, ito po ay manifestation, no, na gusto ng mga tao ng isang maayos na gobyerno. Hindi lang natin matumbok, no, kung sino yung iboboto natin na maayos na mag-gobyerno rin. Sir Benjo, ano po ang nakikita ninyong direkta, pinakaunang epekto ho sa inyo, sa grupo ho ng mga guro kapag talagang nabuksan po sa foreign ownership ang mga educational institutions? Ano ho ba to? Madadagdagan ng mga trabaho ninyo or kaya mas marami mga Pilipino po ba ang ma-encourage na maging guro? Ano yung nakikita ninyong direktang epekto sa inyo? Well, una-una po, no, magkakaroon din kasi hindi lang naman ito foreign ownership, no. Perhaps, no, papasok din dito, no, yung foreign teachers, no, na pwedeng magturo, no, dito sa atin sa Pilipinas, no. That's the discussion, no, na nakita po natin, no, doon sa kongreso nung nakaraan. Sa amin wala na mga problema 'yon, no, kung magkakagayon, no. Pero yung direct, no, na epekto po nito, no, hindi pa doon sa mga teacher, no, kasi pwede naman talaga natin magkaroon tayo nung protection, no? And we are protected, no, jobs and everything, ano po, no. Ang problema lamang po natin dito, no, kapag nagpasok, no, ng mga eskwelahan po dito, no, na kontrolado ng ibang mga nasyon, no, tapos yung ating mga universities, lalo na, no, siguro Ma'am Joyce, mas mararamdaman natin ito sa tertiary, no? Pinag-uusapan din sa kongreso yan, basic ba or tertiary, no? Mas mararamdaman natin ito sa tertiary, no? Kapag ka po yung mga eskwela na pumasok, no? Siyempre magkakaroon pa rin pa naman po ng competition po dyan, no? At maaaring mawala ng trabaho, no? Yung ilan, no, sa ating mga guro, no, dito sa tertiary specifically, no, dahil siyempre ma-attract yung mga estudyante dahil nga ang issue dito, no, ay lulusawin din yung sense of nationalism mo lulusawin din yung sense of identity mo as a Filipino citizen, as a Filipino national, ano po. So anong mangyayari dyan, ano, pati yung mga bata eventually, no, of course, no, kahit gradually, no, ay may kita nila doon na lang ako mag-enroll sa ang pangalan ay parang British, no. So kapag kagod maubusan ng estudyante yung ating mga SUCs, no, yung mga LUCs natin, no, lalo na yung mga may kapasidad naman magbayad, no, kahit pa paano, no, medyo may loss of jobs, no, doon sa ating mga kababayan, no, ng mga Filipino citizens, na Filipino teachers. But syempre, no, pinakamalaki epekto nito sa atin bilang bansa, no, yun yung dapat natin pong bantayan po rin. Sige po, yan po ay ongoing pa naman po na usapin sa Kongreso, so babantayan din ho natin yan. Maraming salamat po, Sir Benjo Basas, National Chairperson ng Teachers Dignity Coalition. Salamat, sir. Thank you, Kuya. Yes, maraming salamat. Thank you, Kuya Benjo. Ay, ang ating kaedaran lang po, si Kuya Benjo Basas. Thank you, sir. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat, at kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video, at kung bago ka pa lang sa channel na ito,
Please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.